Yun po. Di ba, sister? Brad, kasi yung hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yung fornication sa mga sinabi mo kanina. At ang sabi mo, isang dahilan o way, iiwas ka. Paano kung nagkataon yung nakakommit ka ng ganong situation, nandun ka sa situation na yun, nagbunga. Kung ang kasalanan na yun ay hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos, yung bang anak na out of wedlock ay tatanggapin ng Diyos? Wala po Kasi, kailangan. kaya kung natanong yun, Brad, paano kung nagbunga? Meron ka ng responsibilidad. So yung sinasabi mo na iiwasan mo, hindi mo na siya maiiwasan kasi meron ka ng responsibilidad na dapat gampanan dahil nagbunga yun. So ano yun? Yung bang anak ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil yun pa lang sa sitwasyon na nagsama kayo ay hindi na katanggap-tanggap sa kanya sa bunga pa. Pangalawa, yun nga, kung may responsibilidad ka na, paano mo maiiwasan mo? Yung unang tanong po is, wala po kinalaman yung anak ko. Dahil yung kasalanan ng ama, hindi ayon sa Ecclesiastes, Ezekiel, chapter 36, kasabi po natin, na hindi, walang kinalaman yung kasalanan ng ama doon sa anak. So, yun po yung isang sagot doon na yung anak na yun na nagbunga sa sabihin natin pakikiapid, ay pwede siya magpakabanal. Dahil yung kasalanan ng ama, hindi niya mamamanahin yun. Yung pangalawa naman po, ano ba yung tanong? Yung responsibilidad, di mo na maiiwasan. Tama din ba si Sister Jenny? Siguro kung financially, pwede. Pero, iiwas ka na. Ay, hindi ka na po sasama dun sa babae. Iiwas ka na lang. Iiwas ka na lang po. Wala na pang tanong. Hello, Brad. Bakit lumalang ang Panginoon ng bakla at saka indo? Di ba ang nilalang ang Panginoon talaga babae na lang? Bakit nagkatumboy at nagkabakla? Ang totoo po niya, wala pong bakla at katumboy. Dahil sa creation pa lang po, sa Genesis chapter 1:26, sabi po dito, at sinabi niya, dinasbasan ng Diyos, at sa kanila sinabi, kayo magpaananakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at supilin, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga ipapawid, ng mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop. Meron dito na lalaking babae lang. Wala po. Hindi ko makita. Kita po. Ayan, 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, yan nilalang. Nilalang niya sila ng lalaki at babae. So wala pong nilalang na lalaki at babae. Alam niyo po ang problema? Yung bakla, yung lalaki, na sinasabi niya na may puso siyang babae, free will niya yun. Kagustuhan niya, siya mismo yung may choice na. Pero ang sabi ng Diyos, wag mong gawin. Gawin din sa babae. Kasi ikaw, malaki ka rin po eh. Alam mo na kung saan ka pumunta. Alam mo, may choice ka. Ibigay niyo siya mula nung nagkasala siya dahil sa iba. Yun yung free will po natin na walang ginawa ng Diyos na baglatang at saka po, free will po natin yun. Bakla at tomboy, kung hindi mo maiwasan yun, siguro, ang sabi noon sa preaching naman, hindi ko naman ang preaching dito sa Kasapasaya, ang preaching naman nila dun is, bakla ka, hindi mo maiwasan yung damdamin mo, alam naman, pipilit mo sarili mo, gusto sa babae, hindi nga gusto ng puso mo yun eh. Gusto mo lalaki, siguro, huwag ka makipagrelasyon. Diba? Huwag ka mag-make-up or something gano'n. Huwag kang magkabit babae. Hindi mo mapigilan yun eh, na gusto ka sa isang babae kasi nga, gano'n ka talaga. So, ang point is, siguro, huwag kang magpagrelasyon. Ang hirap po kasi dun sa atin is yung makalaman ka po nun eh. Dahil, tinatawag ito, dahil nga tayo ay isang Kristiyano, ito po kasi talaga ang pinakamahirap na kalaban natin is yung katawan po natin. Namin nagkakalaban sa isang katawan, flesh and spirit. So kung ano ka, hindi nila lang ng Diyos, malinaw naman na babae at lalaki. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kasi ako yung nagkaroon ng nakakaging kausap ko ang bakla sa katumboy. Ngayon, pinipilit ko na
Pakalalaan. Sabi niya, ako puso mong babae eh. Anong magagawa ko? Yung naman tumboy, puso lalaki. Bakit ganyan? Napansin niyo po yung word na ko? Ha? Bakit ganyan lalaki? Ang nilang ng Panginoon, babae at lalaki. Pagpakalalaki ka, pagpakalalaki ka, pagpakababae ka. Pero nagalit mo sa akin, ako ilawin. Pinilay pusong babae, lalaki. Hindi po kasi natin pwede. Kumbaga sa isang sanga na malaki na, kung bibiglain mo yun, mababalit mo yun, magagalit mo talaga. Magagalit lang, tayo-tayo lang. Kung sasabihin mo sa isang bakla, sabihin mo magpakalalaki ka, magagalit talaga sa iyo. Sino ka? Para sabihin mo akong ganyan. Kumbaga, tayo-tayo lang. Sinabi ko nga na ngayon, napagsakalo pa ng Diyos yung mga ginagawa niya. Dahil mali yan. Kung ayaw po talaga nilang gawin, Ayaw talaga. at least nagawa po natin yung part natin na sabihin sa kanila. Kasi sa place yan, gusto niya place eh. Place hindi yung spirit. Yun ang mayayari. Brad, paano naman yung mga bakla na hindi na kaya magbago talaga? Yung diba, nakikita natin nagpapalda na. Pero kung nakalagay sa Biblia na hinayaan ng Diyos, magbago. yung mga taong, kumbaga kung ano ka, hindi ko masyadong matanda yung talata, hinayaan na ng Diyos kung talagang, kung ano yung choice mo, yun na. Kumbaga, Gusto pa rin po yan. kumbaga, Talagang, gusto mo na yung piano. ako. mahirap pala maging bakla, no? Lalo yung mga pinangasal bakla na, no? Basta wala na. Boy, lumalaki ka pa lang yung Swiss. Bakla, tumboy, magsama na lang. Pero matungkol sa kalikasan, Diyos na po. Pero meron din nagkaasawa na pala eh, bakla sa katumboy eh. Pwede yun. Pwede yun. Oo, meron sa amin. Meron sa amin, Brad. Pwede yun, Brad. Pwede yun. Lalaki pa ba? So, wala babae talaga yun. Nagkanak talaga sila. So kung wala na po tao ay announcement po pala. May announcement. Mag-English na lang para mag-gets. Sige po. Dito lang. We would like to invite everyone for a quick lunch next Sunday. Sorry naman sis, but next lang. Hindi na pwede ngayon. No, it's for Pio's second birthday. Ay, di pa pala yun. It will be here at the church. Ay, hindi na po. Nandun na. Brad, di siya. Welcome po natin ang ating bisita. Magsasalita siya. Sister Charlotte. Welcome po kayo. Salita ka na. A blessed morning to everyone po. I am a daughter of Charlie po. So I would like to express po my appreciation sa tulong nyo, tsaka sa prayers. Kasi my mom passed away last October 29 due to autoimmune disease sa kidney. Actually, yung mother ko uma-attend siya ng service. Dito. Pasay, sa Romblon, dito sa Cavite. She's a Catholic, but she respect your religion and service. And actually, na-baptize with my cousin. Hindi ko na maalala kung kailan dun sa bahay ni Tita Jean. And uma-attend ako that time, but unfortunately, there are certain challenge sa family namin that gradually changed my belief. But still, my faith to God is strong. Walang nagbago doon. Technically, nagbago lang yung way of yung way ng pag-belief kay God, yung way yung pagtanaw sa mga salita niya ng aral. But still, yung aral dito sa Church of Christ and sa religion ng mom ko, still the same. And gusto ko lang talaga kaya ko din umattend dito kasi nakita ko si brother, last time kayo po kayo, na nag-abot doon sa amin sa St. Peter for sa cremation ng mom ko. Actually, yung fund na binigay nyo, yun yung ginastos namin for the urn, yung lalagyanan ng ash ng mom ko. So, maraming salamat and sobrang na-appreciate ng family ko, lalong-lalo na ako. Thank you.